So, eto na nga yan, yung kahabaan na yan, puro green yung halaman na yan. At eto yung dahon. Sa ilalim yung mga madidilaw, ano. Kasi baka may sinasabi nga na napaka-unique at isang rare na gem, ano. At ideal choice para sa mga beginners, tsaka yung mga busy na tao, no. Hello everyone! This is Hermes Sunao of Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba yung pag-uusapan natin? Lately napapanood yung mga snake plants kung variegated, ano, pero marami rin po ako dito na mga snake plants na green lang, no, o yung kulay nila plain, ano. And yung iba may mga pattern din pero green and white lang. Yan yung mga makikita natin, ano. Pero meron ako sa inyong ibibidang halaman, ano. Actually hindi ko matandaan yung ID niya, pero nung nakita ko online na lumabas ito at merong nag-post, talagang sinabi ko sa sarili ko, parang meron ako nitong halaman na to, no. At kakaibang snake plant siya, kasi sinasabi nga isa sa mga rare plants ito. Dahil kung mapapansin nyo yung mga snake plants natin, yung kanilang mga form, ano, yung mga patay yung form nila, ngayon siya, akala natin kasi minsan sa succulents lang, no, na halaman nagkakaroon ng pag-crested, no, o yung pagkakumpul-kumpol o yung ibang forma, no. Ngayon din meron din yan sa snake plants, at ito nga tong variety na to yung tinatawag nilang isa sa mga magagandang crested na snake plants, ano. Malalaman nyo yan sa ating pagbalik, kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Puntahan natin ngayon, ano, yung area kung saan meron akong mga green lang o yung mga plain, no, na sansevieria o snake plants, ano. Magaganda rin sila, pero ito yung area ko na talagang nakikita ko na gumaganda sila at lumalago, ano. Magaganda rin sila pero hindi shocking yung color, ano. Pero ngayon, pakita ko na rin sa inyo, hanapin natin yung tinutukoy ko kaninang halaman, ano. Tara, samahan nyo ako. So, eto na nga yan, yung kahabaan na yan, puro green yung halaman na yan. At eto yung tinutukoy ko. Yan! Kita nyo? Actually, nawala na sa isip ko yan, ano. Hindi ko na nga matandaan kung anong pangalan nito, no. Pero, kunin muna natin to. Tapos, yan. Pag-usapan natin yan, ano. Kasi, kita nyo, oh, nako, grabe yung ilalim, oh. Parang napabayaan siya dito. Ang gagawin ko, kasi before nagpapatubo ako nito through water propagations, pero iba yung lumalabas, no, na talagang variety, no. Parang plain lang na honey eye. Napansin ko may mga kaliskis din, tapos may yellow. Ang gagawin ko ay lilinisin natin to, no. I-upload ko, tapos dun ko na lang ilalagay dun sa mga variegated ko, kasi naman ito meron din namang kulay na white, ano, parang white variegations. So dun natin ilagay, ano. Tsaka napaka-rare daw nung halaman na to. Tara, samahan nyo muna ako at pagagandahin natin to, tsaka natin pag-usapan, ano, kung ano yung tawag sa halaman ito at kung ano yung kagandahan sa kanya. So ito, simulan na natin. I-upload ko muna siya kasi sa tingin ko ang bigat-bigat na nito, no, at baka kasi yung kanyang yan, ugat may problema na rin, ano. Yan, parang may naputol, pero anyways, yan, para mapalitan lang siya ng potting mix, ano. Ang laguna nitong aking crested plants na to, no. At sabi ko sa inyo, itong snake plants na to kakaiba, kasi yung crested na tinatawag, ayan, no, kita nyo yung parang dikit-dikit yung forma nya, no. Usually sa succulents lang tayo nakakita nito, pero ito naman part din ng succulents, ano. Tanggalin natin yung mga iba niyang mga dahon sa ilalim, yung mga madidilaw, ano, kasi baka may sakit, ano. And sayang to, kasi itong isa na to napaka-rare daw ng makahanap, at ang laki na nitong aking crested
na snake plants na to. O ayan, sasabihin ko na sa inyo yung pangalan ngayon. This is a crested honey, no? Minsan honey eye tawag nila. Pero tinatawag din itong honey gaster, no? Gaster, parang gasteria. Pag isa-search mo nga yung picture nito, mga lumalabas gasteria, no? Parang pamilya siya ng gasteria, no? Yung itsura. Pero ayan, hugasan muna natin. Actually, hindi naman malala yung problema nito kasi meron lang mga ilang scales na dumadapo sa kanya, and papadaanan lang natin ito sa running water. Kaya dito na tayo sa faucet na to kasi yan, atin siyang huhugasan, no, para mas maging malinis yung ugat. Kasi minsan yung ugat niya ito napupunta yung ating pinaka hayop, no, yung mga puti-puti. So ayan, tingnan natin yung mga dahon, perfect pa naman siya. At wala pa ako nakikitang apektado, maliban na lang doon sa mga konting kaliskis kanina, pero parang nawala na nga sabi nila kapag magpo-propagate, huwag kang kukuha doon sa taas, no, dito ka sa baba kukuha, kasi pag doon ka sa taas kukuha, mawawala yung forma niya. And pag may napipigtas na dahon dito, diyan ako kumukuha. Pero sabi ko nga, iba yung tumubo nung aking inanuhan, at talagang nakapag-propagate tayo nito, no? Kasi sabi nga nila, bihira lang talaga yung halamang tumutubo na ganito. Pero try pa rin tayo, no, kung ano mangyayari. So lagyan muna natin dito yung ating maglagay lang tayo ng liquid na dishwashing, no, sa ating toothbrush. Yan, yung lumang toothbrush, pwede dyan. Tapos brush lang natin, kasi minsan hindi natin napapansin doon sa mga likod ng dahon, sa mga ilalim, katulad nito, di ba, pag nakalubog sa lupa, hindi mo mapapansin yung mga ilalim na yan. So baka meron dyan tumitirang mga maliliit na hayop, insekto, na baka sakaling pag yan ay dumami, maaari pong manilaw yung inyong mga snake plants or mamatay, kalaunan. Katulad nitong crested, mahirap tong linisin kasi dikit-dikit yung dahon, talagang wala kang makikitang pagitan na stem, at sobrang dami nito, kita nyo. Ang ganda ng dahon. Mamaya pag nakita nyo at nalinis natin yung mga dahon na to, papakita ko sa inyo ng malapitan para, ayan, makita nyo yung design. Sobrang tagal na sa akin ito. At siguro ito almost 5 years na sa akin, napakaliit lang nito before. Sabi ko nga sa inyo, medyo may kamahalan itong halaman na to dahil napaka-rare niya, At bihira ka lang makakita ng mga halamang ganito na crested. So ito, iriripat na natin to pagkatapos nating linisan. Tapos pakita ko na sa inyo yung malapitan pag-usapan natin, yung talagang mga detalye at paraan ng pag-aalaga sa halamang ito. So ito na, magriripat na tayo, and mas nilakihan ko yung pot nitong ating itatanim ngayon, para nang sa gayon yung lumalaking halaman natin matagunan yung kanyang nutrients na mas madami, kasi kapag halimbawa po maglipat tayo every 6 months, 1 year o mahigit, depende, pag alanganin na po yung plants dun sa kanyang lalagyan, maglipat na po tayo, para mas lumaki at lumago sila, katulad dun sa ating halaman kanina, napansin nyo itong ating crested honey eye, talagang yan, sobrang nabubuwal na dun sa kanyang paso. So kailangan ito mas malaki, at yan, atin na itong itatanim dito, and palitan nyo rin ng lupa, kasi sabi ko nga, minsan kapag yung ating halaman talagang yung kanyang lupa ay affected din ng sakit, baka mapunta pa sa halaman nyo. Total naglinis na tayo ng halaman,
baguhin nyo na rin yung lupa, ano, para mas safe yung inyong plants. So ayan, mas makakagalaw yan at hindi yuyuko-yuko, nabibigatan na kasi siya. And ganyan, oh, kita nyo, ang ganda ng kanyang itsura. Pwede nyo lagyan ng toppings ito, yung inyong plants sa gilid. Pwede kayong gumamit ng yung labarak, pwede yan. Akadama, pwede rin. Pwedeng gumamit kayo nung nilalagay natin sa pinakatap ng iba nating succulents na alnos, ano, yung compost na alnos, maganda rin yan. And kayo, bahala kayo kung ano yung gusto nyong ilagay, pero ayan, pwede na yan. So itong ating halaman na to, mapapansin nyo, yan, talagang gusto nating lumago yan at lumaki, no? Kaya naman ginamit natin ditong lupa, yung fast draining na lupa, ano. And ngayon sasama na natin yan dito. Pakita ko na lang na malapitan sa inyo yung detalye ng kanyang mga dahon, yung mga design, ano, para in any case na baka meron kayo nito, hindi nyo alam na rare to at talagang isa sa mga collectibles items na snake plants, ano. Tara, pakita ko na malapitan. So eto na, pakita ko na sa inyo yung detalye, no, ng ating crested honey eye, no, or honey, no. Yun yung tawag dyan. And sabi ko nga, isa sa pinakamagagandang alagaan na snake plants, ano. Sinasabi nga na napaka-unique at isang rare na gem, ano, dahil nga doon sa sinushowcase niyang tataba at magagandang mga dahon, ano. And yung kanyang mga edges na pointed, yan yung nagpapaganda sa kanya, na talagang nagiging kakaiba doon sa iba pang uri ng honey eye na tinatawag, ano, kasi meron ding ibang mga varieties ng honey eye na snake plants, ano. Kailangan din ito ng tamang pag-aalaga, no, pero napaka minimal nung pag-aalaga sa kanya, kaya nga paborito to, no, at ideal choice para sa mga beginners tsaka yung mga busy na tao, no, yung halamang ito. At alam niyo naman ang mga snake plants, napakadali niyan, ano. Pasadahan natin yung pag-aalaga, ano. Ito pag crested medyo mahirap dahil kailangan mong i-check yung mga dahon, yung pinaka loob nila, baka kasi dyan namamahay mga aphids, mealybugs, and kung ano-ano pa, no. Pero somehow ito ganun din yung pag-aalaga, fast draining na potting mix, dilig lang kapag tuyo na yung lupa, at kailangan din ng enough na sunlight. Pero ito kayang tumagal sa bright na area, pero mas maganda dun sa kanyang pattern na tamaan ng araw para mas makita yung design, ano. Kasi eventually kapag halimbawang yan itinambay mo po sa mga madidilim na lugar o yung mga konti lang yung araw, nagfi-fade yung kanyang mga design, ano. Pero this one, yan yung kanyang design. Ang kakaiba lang dito, kung nakita nyo po yung mga dahon ng ating mga Trifasciata, Dracena Trifasciata, mga ordinaryong snake plants, yung mga nabibili nating snake plants, yung dahon niya ay parang manipis na patayo. This one naman po may mga kanto, no. Ayan, o, kita nyo may mga kanto-kanto, at ayan, parang yung dinadaanan ng tubig, no, parang merong gutter sa may gitna, no. Tingnan nyo yung kanyang itsura, oh, parang may mga ano kanto dito, no. So yan yung mga itsura ng ating crested honey eye, no. Actually sana makapagpatubo tayo nito kasi never pa ako nakakita ng pups na lumabas sa kanya, pero nakita naman natin yung ugat niya kanina, medyo lumalaki na. Baka sakali sa susunod mag pups yan at sana crested din yung lumabas sa kanya, no. Itong tinatawag nating crested honey eye or honey gaster yung tawag sa kanya, no. So ayan, I don't know kung magkano na presyohan ngayon, pero ito kasi napakatagal na sa akin at lumaki na ng ganito kalaki. Kaya naman yan, dito natin siya sama sa ating variety ng mga merong mga design yung dahon, ano, at saka para makita natin. And
abangan nyo pa yung mga ibang mga snake plants na ibibida ko at i-feature dito sa ating YouTube channel. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating featured snake plants ngayong araw na ito at sobrang nakakatuwa kasi ayan, makikita natin siya sa ating collections na tatambay-tambay dyan, ano? At sabi ko nga sa inyo, marami pa akong mga snake plants na talagang hindi napapakilala sa inyo yung mga collections ko, mapa variegated yan, mapa green. And sana mag-subscribe po kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest videos, ano. And salamat ng marami sa inyong panonood ngayong araw na ito, sa lahat na nag-like, nag-share at nag-comment sa ating mga vlogs. At syempre po sa mga hindi pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel, pindutin nyo lang po yung subscribe button, pati notification bell, ano. Yan, gawin nyo po yan. At maging po sa iba't iba nating social media account, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page, search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting! Bye bye!